Tingnan nyo nangyari dun sa pinaka shaft, yung rod na nakatusok dun. Yan, kinakalawang siya pag ganyan yung position niya. Yan. Ito naman, baligtaran naman to. Depende kung, siguro kung meron kasing shock absorber na may ano dito, may cover. Kaya since wala tong cover, dapat talaga nakaganyan. Kaya hanggat maaga, hanggat nakita nyo na makintab pa yan, eh, baligtarin nyo na para hindi lumala, para hindi agad basira. Kasi yung sa NWOW ko dati na ERV, yung nangyari, nag-leak dito na yan, nagkakaroon na ng sign. Pansinin nyo yan, nagkakaroon na ng sign na dyan mabubutas, tas mabibiyak na yan unti-unti, tas mapuputol to. Nangyari sa akin dito, naputol kasi naipunan siya ng tubig dito sa gitna, dito sa fake chamber niya. Inisprayan ko lang ng WD-40. Ngayon ko lang naasikaso kasi kabuwanan na itong e-bike ko, almost 9 months. Eh, wala akong plano mag-upgrade ng shock absorber dahil kahit mag-upgrade ka, may mga issues pa rin. Maganda pag may sakay, pero pag nag-iisa ka na, yun, nagwawabol o katulad ng ibang mga nagiging issue nung nakapagpalit na. So, trip nyo magpalit, okay lang. Ako nasanay na ako ng parang nangangabayo. Pero ito, kailangan baligtarin nyo talaga to. Siyempre parehas yan, yung dalawang yan. Dumi. Baba ng konting jack para pumasok ng konti. Okay. Itong isang to buti nakaligtas sa kalawang. Ayan, wala siya. Dapat pag ganyan pa lang kakintab, baligtarin nyo na. Okay. Ayan, okay na.